Yun, eto na nga, welcome po sa Makapili TV. So, kung naaalala po ninyo, after po ng maglabas ng statement si Pangulong Bongbong Marcos na wag daw pong ipa-impeach si VP Sara, hindi po yun sinunod ng mga ilang kongresista, lalong-lalo na po yung mga NPA sympathizer. So, nagsampa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So dahil doon, nagsalita po yung Iglesia ni Cristo na kapag hindi daw po sinunod yung request o yung opinion ni Pangulong Bongbong Marcos, magsasagawa po ng rally itong mga kapanalig po ng Iglesia ni Cristo. So parang kinabahan po dito si Bongbong Marcos dahil pwedeng maging hudyat yon para sa panibagong people power. So dahil doon, biglang nagkaroon ng or nagpatawag yung Malacanang ng sinasabi nila fellowship lang daw yun, pero ang pumuntang congressman is nasa 200 plus yata yun. So showing of support daw yung ipinunta ng mga congressman na yun sa patawag po ng Malacanang. So dahil doon, nagkaroon ng manifesto itong mga congressman na sinasabi nilang nagbibigay sila ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito, napakaganda po ng paliwanag dito ni Congressman Marcoleta, soon to be a senator. Sana po tulungan nating maging senador ito si Congressman Marcoleta. So napakaganda po ng pagkakahimay niya rito sa manifesto na inilabas ng House of Representatives. Dahil hindi pa rin, kumbaga parang hindi pa rin po iyon sinusunod yung request ng Pangulo natin na wag ituloy yung impeachment laban kay VP Sara. So ito, panoorin po natin itong paghimay po ni soon-to-be Senator Congressman Marcoleta doon sa manifesto na ginawa ng mga congressman. So panoorin po natin ito. Tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero nabasa niyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa isang sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun ko. Ito, may mga binabanggit ito. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no? Dapat ho, ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Oho. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung Panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun na hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba, hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol? Baka sa paliwanag ko, masagot. Ito, babasahin ko lang ko, baka masagot Ang sabi, doon sa, yung titulo na yon, ito nakapaloob. Kinakaloob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa
pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi Mukhang naman wala. pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung giyagasin? Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Kung anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Baloni. A double layer of milky and cocoa creams combined with 2 crunchy wafer bites. Surprise them back with Kinder Joy. Balone. Baloni. Walang laman, hindi ba? Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tignan natin ko. Ano, ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan? Ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali Luwalhati. Yun, Karapali Luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ang Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang maipoproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar? Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko. At kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo? Ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport. Magdalo Group, baka may makuha. Kung meron siyang ano yung TIN? Tax Identification Number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Baka pinunit ka nila. Tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo.
kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong... pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po ay proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Nako. Anyway, Kong, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi pala, kasi sa titulo pa lang, talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinion na yon. Sapagat importante yun Oho. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang, the House of Representatives, sabi niya gano'n, is serious. So yun, malinaw na malinaw po sa manifestong ginawa ng mga kongresista. Ang gusto lang nilang protektahan ay yung Pangulo ng Pilipinas, which is si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang pakialam kay Vice President Sara Duterte kahit na ito inilagay ng konstitusyon natin, kasama siya sa konstitusyon natin at ibinoto ng marami nating kababayan. So ito lang yung nagpapatunay na talagang nasa likod po ng pagpapatalsik, planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, itong mga congressman. So ika nga rito ni Congressman Marcoleta, talagang ang tanging ang gusto lang protektahan talaga ng mga mambabatas ay ang ating Pangulo at wala silang pakialam sa pangalawang Pangulo. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.